So ito po yung mga ano, sir, mga waste na nakukuha namin. Ooh. Yung mga nagdo-donate ng mga plastics. Dito natin unang nilalapag. Hi, I'm Eric Chow. Ako po ang General Manager ng Safe Water Technologies. Ang brand po namin is Restore. Restore. Apa. Ma'am. Hello po, I'm Mercy Jane, Head of R&D ng Restore. R&D. Hello, I'm Roxanne Bernardo, Head of Operations po. Oh, paano ma'am? Head of Operations po. Okay. Sir, for the audience, kasi naintindihan ko na kasi nagkaroon tayo ng meeting. Okay. But for our audience po, para maintindihan nila, ano sir ang ginagawa natin? So kami po, nangongolekta po kami basically ng mga we call it single-use plastics. Ito po yung mga pang-isahang gamit tapos tinatapon na po. So problema po to sa ating bansa. So ang gusto namin is i-recover yung mga single-use plastics na to. Unlike yung mga PET bottles, yung mga mineral water, may industriya na, may kumukuha nun, may mga junk shop na kumukuha nun. Ang mga single-use plastic na flexible, katulad po ng mga sachets, yung mga pambalot ng mga online shopping, yung mga ganun, wala pong halaga, kaya po walang bumibili ngayon. So that's why yun sa amin, yun yung advocacy namin na kunin po yung mga yun at bigyan po ng second life. Oo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir, nag-start itong advocacy niyo na to. Nag-start po to 2 years ago. Pwede nating ipakita, sir, anong itsura ng mga... Sir Eric? So ito po yung mga basura na kukolekta natin sa mga partners natin, sa mga schools, galing sa yung sa machine namin na nangongolekta ng mga sachets, tapos nagbibigay kami ng points. May galing rin po sa mga barangay, may mga galing po sa mga partners sa community natin. So halo-halong mga plastic. Halo-halo na. Oo. Tapos sinusort po siya according sa type. Types Yung ng plastic. sorting lang namin is kung may aluminum and wala. Okay. Kagaya po nito, Opo, ito mga unsorted pa to. Pero Unsorted ito puro pa. yan aluminum. yan yung May aluminum. Mga isosort na lang namin yan. Paano sir yung mga, di ba madami yung sa palengke, yung mga sandbag, mga ganyan. Oh, actually pagdating dito, kailangan mano-manong isosort pa Isusort muna. pa yun Oo. lahat, isa-isa. Kaya ang request po namin sa mga partners namin, dapat pagdating dito, malinis na at saka tuyo. Oo. At least nabawasan na ng mga steps. Oo. Tapos ito na po yung next step. Ito yung, After sorting. after sorting, ito na yung gigilingin na natin. Na-sort na po itong mga to. Opo, ito yung mga Yan ang shredded shredded plastics natin. Okay. Then, tapos after po, meron din po kasi kaming pinaprocess na scraps. Kunwari, dun po later on makikita nyo dun sa pag-process ng boards, merong flashes sa gilid ng boards. Tapos, tinatanggal po namin yun. And ito po sila, yung mga flashes. Meron po kasi kaming parang take-back program na Pagkatapos gamitin, kung ayaw nyo na ng design, pwedeng ibalik sa amin, gigilingin ulit Gigilingin namin. ulit. Oo. So ito yung mga trimmings naman ng mga gilid-gilid ng mga boards na ginagawa natin. So ang finished product sir, ng lahat ng recycle ninyo ay board. Yes. Dito po, boards, doon sa isang susunod na planta na pupunta natin, kino-convert namin yung boards into furnitures Into naman or furnitures other usable applications naman. Oo. Ayan. So, yung i-demonstrate po natin ngayon ay yung pag-shred po ng scraps para makita natin na
pwede talaga siyang i-reprocess yung mga Sige nagawang pa. boards. Saan nag-start yung idea, Sir Eric? Mga customers kasi namin doon sa Arda FMCG, bro. Kasi yung mga malalaking companies naman, so pinapahanap nila kami ng mga eco-friendly solutions para sa mga requirements nila sa advertising. So, na-chance pa namin itong technology na to na maganda pala to. Hindi na tayo nakakatulong pa tayo sa kalikasan. So, ginagawa namin, kinausap na namin foreign technology to. Dinala namin sa Pilipinas para makagawa tayo ng mga, we call it restore boards. Then yung restore stands for repurposing sachet towards responsible economy. Kaya restore po yung pangalan. So ngayon, mano-mano pa, pero once we scale up, hopefully automated na lahat. Saan po nanggaling yung technology, Sir Eric? Halo-halo yung halo-halo. May mga portions ng technology ginawa nito sa isang bansa. Ito, galing naman sa ibang bansa. Yung maliliit, Ito, parang sarili yung technology ito kasi kaya halo-halo. Binili to dito. Ito, gawa naman sa Pilipinas to, sa Gilingan. As you can see, so wala talagang tapon dahil pagkatapos naman na i-convert natin sa boards at yung boards ginawa natin furniture, for example, at ayaw nyo na yung furniture, pwede natin kunin ulit, gigilingin natin ulit, kasi yung process ulit. So mas circular yung advocacy namin sa circular economy yung tinatawag namin. Dahil hindi katulad nung iba na pagkagamit mo nung sa materyales, ubos na, wala na. So ito, pagkagamit mo ng materyales, pwede mo pa ibalik at i-reuse natin ang i-reuse. tingnan natin, Sir. Gaano po kadaming basura yung ina-accumulate dito on a daily basis or weekly basis? Siguro mga 10,000 mahigit na kilos. Kasi ang output namin siguro mga 4,000 na mga boards. So mga times 30 kilos yun. Siguro mga 12,000 kilos, no? Mga ganun. Per ano po yan? Every month. Every month. Parang hindi nauubos ang basura eh. Tuloy-tuloy lang ang mga nagdo-donate, kolekta namin, tapos araw-araw rin kami may nagagawa. Gaano po kadami yung partners ninyo na nag-gather ng basura para ibigay dito? Meron po kami mga machines. Ang partner po namin doon yung Mega World. Mega World, okay. Yung machine namin present in 5 malls ngayon. Pero maraming online, tumatawag or nagko-communicate sa amin, may mga basura kami, pwede ba namin i-donate sa inyo? Sige, gusto kong siguro may 100 plus partners na rin. Buong Metro Manila yan, sir? Opo. Ito. Step po is yung compression na po natin. Compression. Dito na po ginagawa yung mga boards. Okay. So parang 2 steps lang, sir. Hindi, Grind? may steps pa na iba. May ano pa? Ito Nag-grind. yung nag-grind na po. Ito yung pra-process naman natin. Oh.
Minsan po, Ang upon dami, sir. shredding, Oo, daming basura. Hindi naubos. And kayo lang ang gumagawa nito, sir? As far as we know, kami pa lang. Pero may mga nabalita na kami na gusto namang pasukin din to kasi maraming ang mga problema sa basura. dito na siya, iniipon yung mga shredded plastics. Tapos, after nun, dito na po siya sa preparation part naman, bago isa lang. So, dito nag-weigh yung mga operators natin. Depende sa thickness ng boards na kailangan. Tapos yun, iayos na po nila dyan. Papantayin yung surface. Tapos, yun, iloload na siya dito. Sa Parang dito na hot po siya linuluto, something like that. Yes po. Okay. Ipakita mo natin yung preparation po nila. So, yung use po ng red border is to contain yung plastics na habang pina-flatten sila, parang pang-support lang din. So ito magiging isang batch po ito. Opo, yes. So, parang niluluto na lang siya. Lulutuin. 4 at a time lang po yung nagagawa. Gano'n po kataas yung temperature niyan, ma'am, sir? Taas-taas din. high heat din, pero High. na-ensure namin bago siya mag-melt. So, mas ang recommended kasi na ngayon, better alternative to sa chemical recycling, yung pagsusunog, pag-burn, dahil po, it produces greenhouse gas. So, ito, bago siya matunaw o masunog, naka-compress na siya. So, mas less yung greenhouse gas na contribution niya. So, parang yung softening temperature lang po nung plastics yung operating temperature din natin. Basta hindi po sila nagme-melt. Hindi rin nagbo-burn. Pero nag-bind na siya. Yes Nag-bind na po. siya. Ayun. After nun, i-deload na dun sa other side yung boards. Tapos, padadaanin po dun hanggang dito sa next press naman po. Dito siya kinu-cool down while being pressed para po ma-maintain yung shape niya, yung flatness ng boards. So, yung transport, din, yun yung isa pang kailangan i-account din dun sa production process. Panoorin nga po muna natin yung Sure po. paggawa nila ng Sige ano. po. Ayan. So, yung mga plastics po, pre-weighed na po yan sila. Ready to load na lang para tuloy-tuloy po yung production. So, habang nagluluto yan, nagpe-prepare sila. Nag-aano na rin. Opo. Ayan. Kasi papantay po nila para uniform yung pagluto nung sa surface. So sir, ang ano nito, yung product, may option yung client ninyo? It's either as board or Opo. as furniture? Opo. So, kinumplete namin yung value chain. So, di ba, usually, pag nakita nyo, iba yung nangongolekta. Pagkatapos mo kolekta, iba naman yung gagawa ng conversion. After nung i-convert sa board, baka may iba naman ang gagawa ng furniture. So, sa amin, kinumpleto namin yung value chain para isa na lang kausap. So, kami na nag-handle ng collection, kami na mag-handle ng conversion into the boards, and from the boards, kami na rin nag-handle. Gagawa ng furniture. Oo. May ginawa na kami mga benches, basurahan. In fact, lately, nag-donate kami ng mga bulletin board sa mga barangay. Kasi mga kulang-kulang. So, may ginagawa rin kaming para sa public school ng mga tables and chair para sa mga bata. So, ang gusto natin, yung mga nagagawa natin, can answer yung mga social issues ba natin, like poverty, yung kakulangan ng mga lamesa at mga kagamitan sa eskwelahan ng mga bata. So, yun yung
mas leaning kami towards yung mga gawa na yan. In fact, yung meron kaming, mamaya sir, makikita naman ninyo yung gumawa kami ng isang hydroponics kit Oh. para to naman para sa hunger naman ba. Once marami tayong ganun, hopefully makagawa na tayo ng at walang magugutom na Pilipino kahit isa. Sir, sa dami ng basura, sobrang konti pa ito yung napaprocess Opo, na yan. opo. Ang sabi po, ang pag-aaral, between 50 million to 153 million pieces of sachets per day po Per day? ang naproproduce po natin sa Philippines. So imagine yung ganong karami yung problema natin, I would say, kung hindi natin ma-divert into something useful. So it will just end up dun sa mga landfill or magbabara lang sa mga waterways natin. Out of that number, sir, ilan yung nare-recover ninyo? Ang konti lang siguro. Ilang percent yan? Mga Ilan yun? Mga wala pang 1% less than siguro. 1%? Wow. Kasi even not counting po yung mga ocean bound na, yung mga nasa dagat na, nasa Oo. ilalim na. Kaya very passionate din kami about addressing yung mga kaya na nating maiwasan na mapunta pa sa dagat. Sorry po, ilang board pa yung nagagawa nyo on a per day basis? Per month, mga 4,000 boards. 4,000 boards. Wow. Tapos mga 30 kilos per board. So mga around 12,000 Kilos. kilos. Yes, tama. Oo. May potential, sir, na aside from, of course, advocacy, may potential na negosyo. Marami. Sobrang laki. Marami naman pong marami nang nagiging interested. Marami nang namumulat sa problema natin. So maraming na may alternative pala. So hindi lang siya pagkatapos gamitin, itatapon natin. May pwede pang gawin doon. So marami namang inquiries na In fact, yung lately do sa Facebook namin, social media platforms namin, marami na nag-inquire sa amin kung saan makakabili. Oo, yung mga ganun. O yung iba naman, kung paano sila makakatulong, paano makapag-partner with Restore. More of, medyo maliit lang, ay hindi naman po maliit. Pero yung capital lang din talaga is yung machines and yung location. Pero yung plastics, libre na po siya nakukuha dahil nga po maraming Yung raw material, nagdodonate. yung materials. Well, marami naman nagbibigay ng basura. Kaso yung, as you can see, yung process, yun yung natrabaho. Ayun na. Yan, luto. So, lalabas na yung... Punta tayo dun, sir, sa other side. Hindi pa po siya ililipat. Parang, i-check po kasi muna kung may defects yung boards. Tapos, parang i-fill in po ng plastics ulit yung mga... Yung may kulang. Opo. I-inspect po muna yung board. Titingnan kung saang part may kulang or may line. Tapos saka po nila lalagyan ulit ng plastic. So yung nakita natin kanina ng mga parang trimmings, ito yung mga edges po dito. Yes, po, correct. Mga excess na yan. Important din po lalo yung mga kanto kasi minsan ayun po natatapon sila sa gilid kaya yun po yung binabantayan din talaga. Sir Eric, Yes. this is 100% advocacy or you consider it also as a business? We call it a social enterprise. Social Oo, enterprise. so for profit din, pero at the same time solving some Yeah. social issues. Oo.
So hindi rin natin yung mga scale up to kasi gusto natin lahat na major provinces, malagyan, major cities, malagyan natin para hindi na dadalhin dito sa Bulacan lahat ng ano. Kung meron tayo sa bawat syudad, bawat lungsod na may ganito, eh, mas mabilis sa atin masosolve. At saka mas, hindi na magiging mas magastos. Kasi ngayon magastos, though libre, pero yung transport na dadalhin mo pa dito, yung basura, yun po yung nagmamahal. So mostly Metro Manila po pinanggagalingan nito? May mga Batangas, may mga nagpapadala talaga Malayo. na ano na ganun talaga sila ka ang tawag din, kaseryoso about helping the environment. So magpapadala sila talaga ng waste nila dito. Yung iba po nanggaling din sa ocean cleanup last time. Yun na po yung maging finish boards na. Ay, okay. Tingnan po natin. Sige po. So yan, after niya po mag-cool down nung board, after maluto. Ang ganda, parang artwork eh. Opo. Kaya po, yun din po yung unique about the eco boards kasi every design is different according sa Supply. feed na nilagay. Parang marble na hindi mo maintindihan. Sir, ano yung deciding factor mo bakit mo kinuha itong challenge na to? Dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, di ba? Para sa, actually, for the next generation na to eh. Hindi naman, kumbaga tayo nasa pre-departure na eh. Di ba? Yung mga anak natin, mga susunod na henerasyon, yun yung makikinabang kung natanggal natin yung mga ano eh. Sabi ko, ako personally, hindi ko na-experience maligo sa, sa Manila Bay. Pero with this, hopefully, mga anak natin, apo siguro, ma-experience sa Manila sa, makalangoy naman sa Manila Bay. Pag natanggal na natin lahat ng mga basura. Ito na yung mga boards po lahat ito. Opo. Tapos dadalhin po namin yan para gilingin, i-trim yung side. Para yun naman kung may bibili ng boards. Kasi dahil itong mga boards pwede pamalit ng plywood, mga marine plywood, mga boards na ginagamit sa construction at saka sa furniture industry. Ngayon pwede nating Alternative na siya. Alternative na siya. Yung mga walls po, pwede rin? Pwede rin po. Pwede sa yung walls, pwede sa, actually sa ceiling pwede rin kung gusto. Tapos sa flooring, pwede rin po. In fact, mamaya makikita niyo po sa opisina natin na may mga flooring na ito na po yung ginagamit. Parang nakamold din pala siya na end talaga, oh. Opo. Yes po. Kasi ganun din po yung molde. Para po makit yung thickness. Para dyan dito. i-trim mo na lang. Ititrim na lang talaga. Actually, ito ilalabas namin sa susunod. Yero? Yero, pamalit sa yero. Wow! So lahat po ng mga kababayan nating, let's say, may alternative na sila kung gusto nilang pamalit dun sa mga GI na yero nila. Tapos inherently waterproof na rin po siya kasi Waterproof. gawa na po sa plastic eh. Lahat po ng board waterproof. Opo. So nagagawa rin po ito, flat box. Ang ganda. Sino mag-aakalang parang talaga, board? Tapos depende po sa mga nakokolekta natin. Maraming pwedeng gawin. Ito mga benches, ito ilalagyan po natin ng mga Benches. Oo. Tibay.
Two-seater pa po muna yan. Ito pong flooring natin, gawa rin po din sa ano. Ang ganda. Opo, gawa na po siya sa restore boards. Pati po itong shelf sa gilid. Itong shell. Ito pong ating conference table, gawa po din sa restore board. So, Ganda. Opo, Ano ito? Pinaint po ito ulit? wala na po. Varnish wala rin? Wala rin po. Ganda. So basically, any furniture po na gusto nyo, pwede po siyang i-modify. Yung boards pwedeng i-shape into any furniture. I'm sure mamaya, pagpunta natin doon sa kabilang factory, mas marami pa tayo makikita doon. Opo. Andun po yung ibang products na bagong design na out of restore boards. I think yung isa sa mga talagang gusto talaga naming mangyari, talagang mabawasan yung mga basura. So, ang gusto lang nating parating na may alternatibo naman sa mga problema natin ngayon. Hindi kailangan itapon lahat ng mga basura dahil ang mga single-use sachets po natin may next life. Ika nga. So, saka may using those basura, marami po tayong pwedeng gawin. In fact, may nagawa kami isang rescue boat. So, ang gusto namin sa mga programa namin sa barangay, ibigay niyo po sa amin yung mga basura ninyo at pagka nakaipon tayo ng enough sachet, magdo-donate kami sa inyo ng isang rescue boat or other things na kailangan ng barangay. So, pwede rin pala sa yung mga pang-fishing na boat. Ang na-try po namin yung pang-bahalan po. Pang-baha Pero pa yung lang. sa Pang-fish, yung bangka, hindi pan-fish pa namin Hindi pa. na-try. Sir, yung mga na-mention mo na mga single-use sachet. Apo. Ano ito mga to? Shampoo? Shampoo, kape, detergent, yung sabong panlaba, sabong pamplato, mga candies. Candies. Opo, lalo na po yung mga maliliit na yun na mahirap i-collect at madaling itapon sa street. Yun po yung mga lalong kailangan na i-collecta talaga. Chichirya. Ano ba? Lahat po naman Mga yan. sesto. Ayan. Okay. Opo. Opo. Yung Most mga ng mga drinks. zesto ay gawa sa aluminum, sa aluminum plastics. Yung mga pambalot ng, pwede ba, Lazada, Shopee, yung mga ganun, yun. Inukuha, bubble wraps. wrap. Kaya, Yes, yun, kaya rin po natin i-convert po din. Yung nabanggit nyo rin po kanina, yung mga sandobag sa palengke, yun din po kasama. Yung mga plastic labo, yung tawag Plastic nila, labo. yun, kaya rin natin yun. So, pinaghahalo-halo naman natin yun. Tapos, sabay luluto, saka iluluto. So, malaki pa, sir, no? Yung kailangang awareness para talagang lahat. Yun po yung isa sa pinaka, namin, awareness, dahil marami pa pong hindi nakakaalam na may alternatibo na pala din sa mga basura. Hindi na, may value. Kaya po yung programa namin, yung mga machine na ginawa namin pang-kolekta po ng sachet, bibigyan natin ng points ang mga taong nagpapasok ng mga gamit na sachet. Mamaya, makikita natin yung nandun sa mga mall. Pero for the sake of discussion lang ngayon, paano ba yun, sir, nag-work? Ano siya? May isang... Meron ka bang ano dyan? Parang reverse ATM siya. Parang ATM. Oo. Opo. So, pero ang pinapasok instead na pera, Plastic. So pagpasok ng plastic, magkakaroon ka na ng points, pwede mong i-convert. In fact, may mga programa kami ngayon na pag nakapagpasok na po kayo ng 10,000 plastic na sachet, may libre na kayong hamburger. Para lang po ma-encourage din yung mga users, of course, na mag-deposit din po ng plastics nila. Napansin po kasi namin dati, pagkatapos, katulad 3-in-1 coffee, pagka punta po kayo sa sari-sari store, kukuha kayo ng kape, bubuksan yung kape, pagkatapos tinatapon na lang. Tinatapon. Oo, walang pakundangan. So, ito, gusto natin na, mali po yan. In fact, may makukuha kayong
premyo kung ipunin ninyo yan. Oo. So, yun yung mindset na gusto naming baguhin, na alam po namin na wala pong pagbabago na mangyayari kung hindi natin i-incentivize. So, kailangan malaman ng lahat ng kababayan natin na may halaga, na may value po ang bawat sachet. Sana sir, no, aside from the malls ng Mega World, yung ibang malls din Oo. magkaroon. In fact, may mga kausap na kami, sana matuloy para mas marami po ang ma-deploy nating machines at mas marami pong, siyempre, yun iba, sasabihin, ang layo sa bahay namin eh. Kaya ang challenge namin is makapaggawa ng mas maraming makina para ma-deploy natin sa lahat ng lugar para accessible, wala na pong reason para hindi ma-i-collecta at ma-donate yung mga sachets kasi napaka-accessible. That's what we're trying to work with our partners kung paano natin pararamihin ang mga makina nila. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.